Yon, what's up guys? For today's video, babiyahe tayo ng Batangas. Pero doon tayo dadaan sa Cabiang Tunnel. So dito pa lang sa Bulacan sinalubong na kagad ako ng high tide. Lalim? Maba ko. Talagang tiyempo kasi malalim pala. Then syempre wala tayong ibang choice kundi sumakay sa kolong-kolong na makikita mo dito sa video na to. Guys, grabe, high tide na naman dito sa amin. Actually, hindi talaga ako aware na high tide ngayon. Kasi kung alam kong high tide, sa kabila talaga ako dadaan. Kaya ito, wala talaga tayong choice. Malalim? Malalim pa. Di kaya na mo to? Gago! So sabi niya ate, tubig alat daw yan. Kaysa masira yung motor ko, bakay na lang tayo. Ito, sakay ako. Sakay ka dito. Yakit ako, akit. Ako. Ayan guys, sasakay tayo dito sa ano. Ano ba tawag dyan? Kolong-kolong. High tide sa amin sa Bulacan. Ano pa? Kaya pa? Bali, sa mga taga Bulacan na lumuluwas ng Maynila, hindi na bago sa kanila yung mga ganitong senaryo. Lalo ngayon, tagulan season, inuuso na naman talaga yung high tide. Buka natin to. Kesa bumalik pa ako, eto, sumakay na din ako. Gitna. Bali, pagtatawid nga pala sa kabila, ganito yung sitwasyon namin. Magbabayad ka lang ng 50 pesos tapos makakatawid ka na sa kabila. Madami sa mga taga rito, ganito yung hanap buhay nila. And sabi nga ni ate kanina, tubig alat talaga to kaysa masira yung motor ko. High tide. Dito sa Bulacan. Diba? Sakay ako dito kay kuya. Sa kanyang kolong-kolong. Malalim nga guys. So kung makikita mo, malalim talaga siya. Makikita mo yung motor sa gilid. Tagaan lang talaga. Talagang nilusong na sa baha. Kumbaga, sanay na siya dun. Kuya, kanina mas malalim. Malalim kanina. Bukas mas malalim. Kala ko tataasan tong kalsada dito. Kala ko tataasan. Ay, doon lang. Last time kasi na dumaan ako dito, talagang balita ako tataas na yung kalsada dito. Bali dito sa part na to, malalim pa din. Bali ito, nakarating na ako sa walang tubig. Ganito pala, pagkapababa na, para ka lang na-tow. Mas okay na yung ganito. At least alam mo safe yung motor mo. Kesa ilaban mo sa baha. Pero hindi mo alam, pinakain na pala ng kalawang yung chassis ng motor mo. Usually, ganun talaga yung nangyayari. Nababaha, tapos sunod ng kalawang.